Didilaan ko yung ice cream habang tinititigan ka. Nilalagay yung ice cream sa katawan, tapos yung katawan yung dinidilaan. Ako, bago ko kunin yung ice cream, kikindatan ko muna yung sorbetero, tapos dahan-dahan kong didilaan. Ako naman, habang nakatingin dun sa, tumingin sa akin, of course, didilaan ko yung ice cream, paikot ng paikot, gano'n. Tapos isasakto ng konti sa ibabaw para medyo, di ba, effective, di ba? Sa akin po, parang introduce yung pagkain ng ice cream, siguro po ganun po. Di mo sa parang gano'n po, siguro may pagkwentuhan ng sweet, magbigay ng lines na parang pa-sexy habang binibigay yung ice cream, tapos awa ka niyo kamay niya, tapos awa ka itong ice cream na binigay ko, parang gano'n po. Parang gano'n. Thank you everyone for being game. Thank you very much. That was Miss Anna Pingal of Pika Pika. Up next, we have Pao Kanyama, a TikTok content creator and an influencer. Hello there. I have a question for you. Based sa trailer po, parang napansin ko, parang may madaming hanging questions. Hindi pa namin talaga totally kung ano yung dirty ice cream sa movie na to. Was it intentional po na parang may hanging questions sa trailer? Yes, para meron din konting abangan, para naman pa yun. Pero po, ano po kaya yung challenges po na sa film na to? Well, challenges dun sa mismong script o yung na-experience namin? Yung sa film po mismo. Okay. Yung challenges niya, yung kung paano mo haharapin yung isang situation na somehow, ikaw rin naman ang nagawa. Parang gano'n. So, yan. Kung paano mo overcome that challenge. Yes. That challenge po. Ganun siya na gano'n. Kung anong kapalit ng kasiyahan. Parang gano'n. Parang gano'n. Thank you so much. And also, I have a question for Gion. So, nice seeing you after a year. Ikaw, sumali ka dati sa pageant, di ba? Opo. Last year. So, my question for you is, was it difficult to be in pageant scene or dito sa entertainment or showbiz industry? Siguro, meron silang pagkakaparehas. Sa pageantry kasi, syempre, face-to-face yung kumbaga, it's a competition. So, parang, nakakapagod siya kasi every week kailangan may rehearsal ganun sa pageantry. So, kaparehas lang naman sa pagiging artist and pageantry is parang, mas pinapakita mo yung personal mo in pageantry. While sa acting naman is, you are showing yourself in a way na ibang character din. So, para sa akin, mas masaya ako sa pagiging artist talaga. Kasi since day one, since bata ako, mas gusto ko yung pagiging artist. Yung pageantry kasi parang na-discover ko lang hindi na kaya ko din pa nung maging puma-pageant. So, ayun. So, you're closing your door na sa pageant scene? Or no? Hindi pa naman po. Willing to join pageant pa rin while I'm working in this industry. Pero pag tuloy-tuloy yung pagiging artist, so mas mag-focus na ako dito. Yun lang naman. Thank you so much, Jamie. Thank you. That was Pao Kanyama, a TikTok influencer. And up next, we have Vix Almacen of Vix Buds. Hi! Hello! Ano mo, bagay na bagay yung title ng pelikula niyo ngayon sa panahon ng ba, Dirty Ice Cream. Talagang katakang-taka. Pero, kung gamit ang Dirty Ice Cream sa pag-seduce ng isang personality, sino yung gusto niyong i-seduce? Let's start with, Gio. Like sa character po na gusto namin i-seduce. Na personality. Personality na yun. Ano ba? Personality ko. Hindi. Artista,
Artista. Si ano po? Si... Crush na crush ko po kasi yun. Si Andrea Brillantes po. Ano meron kay Andrea? Napapatunaw niya po yung ice cream ko eh. Ayun po. Kaya gusto ko siyang introduce gamit yung dirty ice cream. How about your candy? Si Paolo Avellino. Siya po yung gusto ko isa. Bakit si Paolo? Siya kasi yung standard yung pagdating sa lalaki. Taray ako po may standard. Hindi ka ba natatakot sa King Pao fans? Natatakot po. Okay, next question. Si ano naman, si Christine. Si Donnie Pangilinan po. Bakit si Donnie? Ang cute kasi ng height niya, tsaka type ko kasi sa lalaki. Matangkad, chinito, tapos ayun, mistiso, yan. Lalo ka sa Dota. Charot lang. Ida, si Miss Ida. Okay. Ako, gusto ko kasi yung parang magilo tingnan, pero medyo bastos. Sino yun? Oo, si Ian Veneracion. Parang, siguro pag nakasama ko siya, napaka-sexy niya, tsaka papabol talaga siya. So, yun. Parang, nagsasalita lang ako ayon sa edad ko Hindi ko pwedeng piliin yung mga bata. Marami na kasi mga cute, mga sexy din yung mga bata. Pero mas, dahil interview ito, pipiliin ko yun si Ian. Ayan. Ikaw naman solo. Sa akin po dalawa. Sino? Sa lawa? Vivox artist po siya. Parang gusto sila introduce para si Apple D at si Angela Moreno po. Apple. Apple D. Loyal ka sa Viva Max. I mean, parang sila may gusto introduce. Parang ganun po. Magkakain ng ice cream. Uy, pero alam mo, nag-viral ka before sa Especially For You. Opo. Kasi mali yung hindi mo nabati si Ann. Opo, parang nagkamali po ako ng sabi na happy birthday. Oo. Iba pala yung babatiin mo. Opo. Ikaw ba yung napili nun? Opo. Ang taray. So, kamusta na kayo ng girl na pumili sa'yo? Hindi po kami nag-work. Bakit? Magkaiba po kami ng vibe ng personality parang gano'n po. Iba yung hanap namin sa isang relasyon. Akala ko ayaw niya ng dirty ice cream. Siguro po. Pero pag napanood niya po siguro ito, baka magbago yung isip niya. Pero naman bago ka sumali sa Especially For You, nag-Viva Max ka na? Hindi pa po. Wala pa po ako rin. Ano yung nag-open ng door sa'yo sa Viva Max? Opo. Parang nirefer lang po kay Tito Chocho Veloso. Bongga? Opo. Tapos doon po nag-start lahat. After po ng Especially For You. Bongga. Dahil sa birthday ko rin. Thank you. Thank you po. Thank you. That was Biggs on Masena's Biggs Buzz. Up next, we have Mark Rivador of Entertainment Web and Gravador. Hello, good afternoon po. First question muna to Direk Marvin. Direk, minahal naman ng masa yung Bigger Pool at saka yung The General Stopper na mga nagawa mo na. Sa tingin mo, Direk, hindi mo na ba hanap-hanapin yung mga ganong klaseng genre since nagiging successful ka rin naman sa paggawa ng erotic film katulad yung ginawa mong Ladies Strong? Well, kakagawa ko rin lang ng medyo sa mainstream yung Team A. So, nami-miss din. Well, actually, di nami-miss. Gusto ko pa rin siyang gawin. Gusto ko rin gumawa ng ganito. Kasi parang nabubuksan yung mind mo ulit. Yung creative juices mo ba nag-iiba. Parang hindi isang flavor lang ginagawa mo. I do photography also. And pag-vlog din ako paminsan-minsan. So, kailangan na kasi yata natin palagi kami ginagawa something creative para hindi ka ma-stack up. So, ako, hindi ko nami-miss. Gusto ko siyang gawin. Ito, gusto ko rin siyang gawin. Then another question din, Direk. Once in your life, naging nominated ka rin as the supporting actor. So, ibig sabihin, Direk, mahusay ka rin talagang actor. Alin bang mas matimbang? Ang pag-arte o ang pag-direct?
pareho ko siyang gustong gawin po. Pero kung kukunin niyo ako artista, okay din po. Parang, pero, ba't pa ba sexy lang muna ka para? Pero gusto ko rin siyang gawin na ngayon nga actually medyo nagkakaedad na ako. Parang gusto kong magpunta rin doon. Kung nagsasabi rin ako sa mga producer na kaibigan, mga coordinators kaibigan na kung merong role para sa akin na tingin ng bagay at kaya ko, kukunin pa doon. Para lang din mag-iba, para may iba ka rin ginagawa. But directing palagi naman palagi ko sa Thank you. And for the girls naman, to Miss Ida, Christian, Candy, tingin ninyo, sino ka na show yung Gion ang Dirty Ice Cream? And why? Ako si Gion. Ayun. Sa scene, si Gion tsaka si Junbert. Kasi, so, ang pinakano ko dito is, wala lang, ano lang kasi, iba yung dating nila. So, yun. Hindi, doon kasi sa scene na yun, parang mas nakita ko na, ay, mas dirty si Gion kaysa kay Junbert. Yun. Kasi siya yung pinaka, yun nga, sinabi niya kanina, siya yung OA, ito naman nonchalant. So, doon ko nakita yung pagiging, ay, dirty ko. Sige, ako naman, syempre, ang pipiliin ko si, Shun. Kasi siya yung ka-love scene ko doon eh. Oo, at saka wala siyang doon. Wala siyang pakundangan, Diyos ko. Kasi sabi ko, very siya, energetic. Nagulat ako. Buti na lang nag-gym ako, kaya energy din ako, di ba? Hindi pala patalo yung lolo mo. Kaya panoorin yung paano kami naglabanan doon. Ayan. Kung based naman po sa story, ang pinaka-dirty talaga sa dalawa is si Gion or Asmoch. Kasi nung doon na kami sa ending part, doon ako na-shock. Like, hala, wow, ganito yung twist. So, doon ko na-realize na, okay, mas dirty siya. So, ngayon, kayo naman mag-find out kung bakit siya mas dirty talaga. Thank you very much. That was Mark Grabador of Entertainment Web and Grabador. Up next, we have Trixie Dawes, a TikTok content creator and an influencer. Okay, we'll change the microphone in a bit. All right. So hello, good afternoon. My first question is for